Testing natin to bagong develop o remake ng Alex 11 Pro Dashboard pang Android tablet at pretty soon pwede rin pang iPad. Yan natin. So buksan natin yung Alex 11 Pro Dashboard na pang tablet. Konting kalkal na lang to, mapapa-finalize na siya. Konting computation na lang, magiging katulad na lang ito ng kagaya ng sa may computer version. Yung nga lang, medyo parang tagal yata. So may kita nga natin dito, automatic, i-compute niya whatever set na mga computation dito. Magkano ang MA20 na high, low, range, percentage ratio, at yung VWAP kapag sa stock market ang usapan. Philippine o US stock market, lalabas dyan yung VWAP o whatever. At kung anong klaseng computation na meron dito. Kung sa nandito yung 52 weeks low, high, average, percentage ratio. At kung anong klaseng function and features. Katulad dito, may kita natin historical data. May kita natin dito yung tungkol sa 52 weeks na dashboard. At may kita natin yung pinaka main panel na kung saan may daily projection dito. At may kita natin yung support and resistance level base sa MA5 all the way sa MA20 to 52 weeks. May kita natin yung snapshot na kung saan ito yung parang mothership na early detection prediction projection. May kita natin total fluctuation or pips, forex, crypto o indices o whatever. May kita natin dyan yung mga important details. At may kita natin yung daily threshold by scale na numeric number o algorithm number na aking pinrogram dito. Habang may kita natin dito yung tungkol sa MA20 short-term rapid investing blah blah. Automatic ko compute niya yung bounce back and reversal ng MA5 versus MA20. Magkano total loss, total gain, average loss, count ng gain and loss, blah blah, at yung frequency niya. At meron tayo dito, may kita natin dito may different magkakaibang klaseng chart at magkakaroon tayong chart dito. At gawin natin, pupunta tayo sa investing.com, kukuha tayo ng historical data. Una, input muna natin itong 52 weeks low and high. So 2561.59 yung 52 weeks low, at yung 52 weeks high naman natin 4381.60. Okay, so ngayon ang gagawin natin, i-copy natin yung historical data nito. Dito pala tayo. Copy natin yung historical data nito ng ganito. Yun lang, ayaw pang ayaw pang kumagat. So copy natin yan at import natin. Import and then calculate and then chart. Okay, chart mo. Yan, okay. So makikita nga natin dito, pwede tayong tumingin by radar, by donut chart, radial, and by bar. Pero mas tricky dito sa mas magandang tignan. Habang nakita natin automatic nag-compute ng whatever set na computation dito, at pwede natin double click ito para makita natin yung total fluctuation per day at makita natin yung total difference o paano nag-fluctuate ang closing value per day. At makita natin dito yung highs and low na value every single day. At yun na nga, pwede natin tingnan yung support and resistance level na ito. Snapshot, pips meter. Ayan, okay. Tapos, pwede rin natin tignan yung usapang MA5 and MA20. Yan, nag-auto-compute calculate. Lalagyan ko pa ng other details yan dito. At pwede natin makita yung historical data dyan. At ito yung MA20 na, no? So, ito yung historical data. Nakita natin MA5 and MA20 na threshold dito o mga computation. Or pwede rin historical data. Tingnan naman natin tungkol sa may 52 weeks. Nakita natin yung 52 weeks dito. Na kung saan wala pang record kasi nga pang 52 weeks yung iisipin natin. So ngayon, para makita natin yung pang 52 weeks naman dyan, kinakailangan kumuha tayo ng bagong historical data na kung saan yung bagong historical data kinakailangan
since 52 weeks tayo, kukunin natin yung monthly na data dito. Okay, yun nga lang, ang tagal yata lumabas. Teka, nagawin ng monthly. Ayoko ng daily. Monthly. Monthly tayo, monthly. Ayan, okay. Monthly neto. So, kukunin natin historical data neto. Ayan natin. Ba naman to? Ayan, okay. Kunin natin historical data niyan. At input natin dito. So, may kita kayo natin, sarado natin itong best.com. Punta tayo sa may 52 weeks. Yan na yung computation ng 52 weeks. Yan yung computation ng 52 weeks. Habang ito naman computation ng within MA5 and MA20. Tama nga ba ito nakita natin? Tingnan natin historical data. Yeah, tama. So, may MA20 na historical data. At ito yung MA20 na historical data. At ito naman yung pang 52 weeks. Which is parang mali pa rin kasi lumalabas November. Dapat talaga monthly yan. So import natin dito yon. At i-compute ulit natin. Yan. Ito na yung monthly. Yun nga lang, nagbago na yung record natin dito sa historical data. Monthly na to. So dapat talaga separate yung computation nito versus sa MA20. So, dapat dito ko pala gagawin yun. Hindi ko pa kasi napo-program na maigi. So, dapat mag-import tayo ng MA20. Kapag import ng MA20, pang MA20 dapat lahat lalabas dito. MA20, 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 MA20 dyan, MA5 and MA20 dapat dito. Kaso ngayon, nire-record dyan ng pang-monthly. Okay. Pero pwede rin naman ganyan. Kung gusto mo ng daily, edi pupunta ka ng daily chart, daily historical data. Kung gusto mo weekly, lalabas na computation. Kung gusto mo pang 52, yun nga, monthly. So, pero mas maganda yatang gawin dito. May option na keso yung kabuong kabuong dashboard na to pang MA20 versus recent MA5. Habang pag kumuha tayo ng monthly, pwedeng dito tayo pipindot. Pagkapindot nun, ma-import na ngayon dyan. At dapat yun ang lalabas dapat dito sa 52 weeks na record. So sa ngayon, nakita natin November hanggang December 2024, di ba? At yun din na makikita natin dito sa historical data. Ito naman, November hanggang April. MA20 lumalabas dito. Ba't ganun? MA20 lumalabas. Hindi MA20. Monthly rin pala itong monthly. So, yeah, dapat talaga daily ang lalabas na computation dito o MA20. Pero madali nang i-program yun. Wala kang separate import na code dito. So, ang ganda na ito. Meron ka na, kunyari, hindi ka pa marunong mag-detect, predict project mag-isa mo. Meron na agad na daily projection. Kunyari dito, lalabas na dito yung initial daily projection. Kung bearish or bullish, lahat mga information dito, makikita mo. Habang pinaka-mothership niyan, ito, dito ka titingin. Habang lahat ng mga nakikita mo ngayon dyan, ay ipagkukumpara mo sa MA5 versus recent MA20, all the way na mapunta ka sa usapang 52 weeks na ganyan. Na kung saan, sum up, Alex Once Pro Dashboard, pang technical analysis, gets yun na.